Meron ka pa na... Paano maging tatlo? Dalawa nga lang yung sinabi ko sa'yo. Si Senador Risa. Ayaw mo niya. Ayaw. Oo, tinatanggi niya na hindi siya payag sa may insertion. Itinatanggi niya pero meron siya eh. Kaya hindi pa natin sigurado kung sinabi niya hindi tama. Sabi naman nung isa, tama. Eh ayaw naman nilang i-clarify kung sino ang tama ang sinasabi. Naisip ko tuloy na para wala nang pinag-uusapan, tanggalin na natin ang insertion. At least sa mga senador. Heto nga ho ang pag-uusapan natin ngayon mga Reaction Update PH. Dito nga po kasi gusto pong ipatupad ni Senator Marcoleta na patanggal ang insertion. Bakit po ba gusto niyang patanggal yan? Para ho nawawala itong mga nandadarambong lalo't lalo na dyan sa Senado. Isa pa nga, binanatan din ho ni Senator Marcoleta dito si Risa Hontiveros na sigurado mga ka-update, tututol yan na patanggal yung insertion. Bakit ho? Kasi nga, di ba may insertion si Risa Hontiveros na 3 bilyon? Di ba? Tapos meron siyang, di umano ha, 750 ghost projects. Kaya mga ka-update, panoorin, talakayin at pag-usapan natin etong sinabi ni Kong Dante Marcoleta at alamin kung maganda nga ba talaga ang gusto niyang pagpapatanggal dyan sa insertion. Kaya mga kapatid, bago ho natin simulan ito, isang like, isang share, isang subscribe lamang. Napakalaking tulong na ho yan. At saka yung finance namin. Hindi ko alam kung gaano ka-transparent. Ngayon, dahil ngayon lang ako naging senador, hindi ko naman alam kung kasama ako sa BICAM o hindi. Pero nasama na ako ng BICAM nung ako'y nandun sa baba. Nung nasa kamera kayo. Ginawa lang kaming props. Pinakain kayo namin, pinakain ng marami. Hindi man namin alam kung ano pinag-uusapan eh. Basta kain na kami ng kain eh. Kaya nung sinasama nila ko, ayaw na ako sumama dyan. Kayo na lang. Kasi hindi na nag-uusap-usap sila. Ngayon, ang pinakahuli, ito yung BICAM. Yan. Ang resulta ng BICAM, ay yung resulta ngayon, nung diferensya ng NAP, ng NEP at saka nung GAA, at isama mo na yung sinabi ko. At kapag ka binawas mo yung nangyari rito, malalaman mo kung ilan yung nandito sa BICAM. Nung kunin ko yung figura na nanggagaling kay dating Secretary Manuel Bonoan, sabi niya, yung allocable 450B. Laki. Isipin mo nga laki yun, ha? Yung leadership, 100 B. Ang program, 150. Pagkatapos yung diferensya, 400 B. So, maihinuha mo na doon kung ano yung nanggaling sa BICAM. Ngayon, pag tinotal mo yun, 1 trillion ang sobra. Kanina nagsimula tayong mag-analyze. Tama, oo. In-assume na natin, ito na ang pangangailangan ng produkto, ng serbisyo, ng halos lahat ng mamamayang Pilipino. Ito na ang makakasapat. Maaring nagtiis tayo ng konti, higpitan ng sinturon, o maluktot dahil yung kumot ay hindi masyadong mahaba. Pero ito na yung kakayanin ng ating ekonomiya. Yan po yung NEP. Ito yung NEP. Gaya ngayon, 6.7 trillion. Di ba? 6.7. 6.7 trillion ang hinihinging budget. Nag-BICAM na, nag-usap-usap na, ano nangyari? 6.7 din eh. Ang nagiging problema, may nawala doon sa mga merong naidagdag. Hindi naman nababago yung kahilingan nila Sen, di ba? Nandun nga, merong magsasakripisyo doon dahil nga yung allocable, kailangan palitawin yung alin niya, 400 pesos. Tanggalin natin, ganito yun. Kasi ito yung gusto ng mga ganito. Kaya nga nag-jaggle-jaggle eh. So, pagka naumpisa na yung pagpapalitan ng ganito, ito yung allocable. So, natupad yung allocable. Pero nagsakripisyo, yung dating inisip na para sa tao. So, naapektuhan pala yung proposal na galing mismo doon sa... Mawawala talaga eh. Kung naniniwala tayo na 6.7, yun ang talagang pangangailangan natin. Talagang ideal. Eh bakit merong allocable? Ba't merong unprogram? Ba't merong leadership? Di ba? So ang dapat ako, siguro kung akong tatanungin nyo ngayon, para masolusyonan ito, Sen. sa panig ng mga senador, halimbawa, ako, ngayon pa lang, isasuggest ko na sa kanila, total, pinag-uusapan natin ang insertion, yung amendment, yung palistahan, over and above, yung NEP.
at merong nagkakaroon ng konting alingas-ngas dyan, merong pumalag dyan kasi may nagsabi na yan ay hindi mabuti, yan ay pinagmumulan ng ganyan. Lalo na yung salitang insertion, Opo, nagkaroon siya ng negative connotation. Isiningit kasi dating eh. Oo, parang isiningit, hindi Opo. naman kailangan isiningit. Pagkatapos, nababanggit palagi ang insertion, lalo na yung program, na associate ngayon dun sa mga flood control projects. Kaya merong isang senador na sinabi niya, aba, bubusisiin ko yan. Lahat ng mga senador kanya sa 2025 budget, nagkaroon halos lahat ng insertion. So negative yun. Kasi yun nga, ang dating na kanya sinabi. Ngayon, siguro sa akin, dahil nagkaroon sila ng pagtatalo tungkol dyan. Opo. Although sinabi noong Senate President, hindi naman yung insertion or amendment, yan naman ay parte ng budget process. Totoo po. Kung parte ng budget process, bakit merong nagsabi na bubusisiin niya? O bakit may nagsabi na kung bakit pinayagan yan? Ibig sabihin, kung pinipigilan niya na dapat na hindi nangyari yon, hindi tama. Masama. Di ba? Sen, may nagagalit na senador kapag ka sinabihang meron kang insertion eh. Hindi, kanya amendment yan eh. Para bang may pagkakaiba. Nako. Kahit wag mo nang gamitin ng insertion. Amendments na lang. Hindi, wag mo rin gamitin ng Wag na lang amendment. amendments, oo. Gumamit ka ng iba. O sabihin mo, saging. Opo. Di ba? Iniba mo doon sa dating nakalista yun eh. Yun. Binigyan ka ng kapamahalaan na maglagay ka ng sarili mo eh. Dati wala naman yun eh. Di ba? Nung ginagawa yung NEP, kinonsulta ka ba? Hindi. Hindi ka naman tinanong eh. Bakit nung bago matapos ang GAA, bakit ikaw nakapaglista ka? O ibig sabihin yan, nakapanaig din yung kagustuhan mo eh. So masama ba kung halimbawa, ako bilang isa sasabihin ko, pasimulan po natin yung transparency. Okay. Halimbawa, sabihin ko sa mga kasama ko, at least sa Senate, Opo. Yung dalawang dapat. wala akong kapangyarihan sa House of Representatives. Sa Senate, sasabihin ko, mga kasama, huwag na tayong pumayag na magkaroon ng insertion or amendment. Ano man ang katawagan, simulan na natin ngayon sa 2026. Huwag na tayong gumamit o magpagamit, ano man ang gusto nyo sabihin dyan. Wala na pong insertion, wala nang amendment, at least sa panig ng mga senador. So ibig sabihin po nun, di wala na yung allotment, allocable, mga ganun. Kung ano man yung katawagan, kung may allocable, kung merong leadership, kung ano-ano. Ang program mo, halimbawa ba, no? Wala na. Aalisin na po doon sa NEP yun. Ganun Para lang maging transparent, para ngayon walang masabi, para walang nag-aaway-away, walang nagsisintimiento, walang pumapalag. Kasi ang pinag-aawayan tungkol sa insertion eh. Halimbawa, nung ako'y bata pa, karaniwan, pag bata kayo magkakapatid, nag-aaway-aaway din kayo eh. Opo naman, hindi maiwasan yan. Lalong marami. Kamukha nun, meron kaming maliit na bola. Sabi ng tatay ko, palagi na lang yung akin na yung bola na yan, para wala na kayong pagawayan. Tinago niya. Wala na kaming pagawayan ngayon. Ang sinasabi ko, para wala nang panag-aawayan at pinag-uusapan at wala nang intrigahan, wala nang Alisin na yun. Ibig sabihin, aalisin na po yung insertions na yun. para sa akin, kasobrahan lang yun eh. Teka, Kung walang insertion, paano mangyayari? Kung ano yung NEP, yun na yun? O hindi ba pinag-uusapan natin kaya una itatag, yun nga yung yung pangangailangan natin, di ba? Yun ang inaaral ng lahat eh. Hindi naman natin binabawasan yung di ba? Di ba 6.7 din? 6.7 trillion nga po. Ayusin na lang yun NEP. Ano ho? Ayusin na lang. Pinakamaganda nga siguro magbawas pa tayo nung bawasan pa natin. Halimbawa, yung 6.7. Yung pala nakasaksak pala doon yung allocable at saka yung Sabi niyo nga po, cholesterol yun eh. Hindi naman kailangan kung halimbawa, pilipitin na natin yung katawan. Ngayon, lahat ng mantika niya Pigayin na natin lahat. Halimbawa, yung 6.7, Jen. Magalis tayo ng 1 trillion. 5.7. Wala namang nawala kasi taba lang ang inalis natin eh. Nga, no? Yung allotment lang kung sino. Wala naman tayong vitamin ang inalis. Ang inalis natin, kolesterol. Nako, teka. Pero ipapanukala nyo yan sa kasama nyo sa Senado. Papayag kayo sila dyan. Pinapanukala ko. Mas maganda siguro. Bakit ka mo? Palagay mo ba, hindi kakatigan kung halimbawa lahat naman ang kagustuhan mailayo kami sa
sa ganung klaseng mga usapin. Teka, mabigat yung panukala nyo, Sen. Baka... Paano magiging mabigat? Hindi ba parang practical? Nag-aaway sila. Oho. Kapag may nasabi sila na, ikaw meron kang ano diyan, meron kang kayo may insertion kayo. Oho. Pumapalag. Ito may Gagalit. ito may mga ngahulugan na wala na akong makikitang this project is initiative by Senador Juan de la Cruz. Wala na sigurong ganun dahil nga wala na kayong karapatan na maglista nga eh. Eh di pa paano sina mayor, sina governor hindi nalalapit kay senador? Wala na rin lialapit sa atin. Ganun ba? Di ba basta tayo naman Mabigat yung panukala niyo, Sen. ano ba yung ating pinaka-mandato? Gumawa po ng batas Di talaga. ba gumawa Opo. ng batas? Oho. Meron ba tayong connection doon sa kung anong project ang paggagawa natin? Pero Trabaho ba natin yun? pero sa realidad, Jen, hindi ba natin may pipigit? Yun ang hinahanap ng tao, hindi naman yung nagawang batas po eh. Ng mga senador. Kailangan lang ipaliwanag natin sa tao. Nandyan na po. Tiningnan po namin yung NEP. Opo. Nandyan na po yung mga project eh. Oho. Ang inaalis lang naman po namin ay yung kapangyarihan namin na maglista pa po kami. Na baguhin yung nakalista pa dyan. Meron na po nakalagay eh. Oho. Paano ito ma-implement, Sen? Kailangan ba ng resolution o kailangan ninyong manumpa o papaano? Pumayag lang sila. O sige, wala nang insertion sa atin. Sa 24, wala na tayong hihinging anumang amendments and insertion. Wala na. Gentleman's agreement, parang ganon. Kung papayag sila. Sa akin naman, proposal ko to. Oho. Kasi sa akin, kung wala tayong insertion, hindi naman kalugihan sa akin yun eh. Oho. Bakit ako malulugi ron? Sa tantyan nyo, Sen, total... Wala naman akong sinumpaan na tungkulin na ako'y maglalatag ng maglalagay ng project. proyekto. Ang sinumpaan ko, ako magle-legislate ako. Pero teka lang, Sen, mukhang ano. Sa tantyan nyo, dahil nakasama nyo naman sila, meron kayong tututol dito? Ang tanong ko na, may sasangayon kaya dyan? Bakit naman wala? Bakit masama ba yung aking proposal? Hindi, tama nga, ideal nga po yun, Kasi Sen. nga, Ideal po yan. hindi, sabihin nyo muna sa Opo. akin kung yung proposal ko masama. Mabuti po yan, Sen. Ang Mabuti proposal po. ko ay transparent. Opo. Di ba? Kung kami po tatanungin nyo, Sen, mabuti po yan panukala ninyo. So, bakit mo itatanong kung may sasang-ayon o hindi? Wala ba sasang-ayon sa isang mabuting panukala? Parang hindi po ready yata yung 20 yung senador na ayaw ko lang siya na ayaw hindi, baka ayaw ko naman- naman mag-judge sa sarili ko, no. Ita-challenge sila. Oho. Hindi na. Bakit natin i-challenge? Ipopropose lang natin. Ayun. Sa session. Sa Kahit saan naman pwede namin pag-usapan yun. Halimbawa, Opo. nasa plenary na yung budget. Ayan. Doon pa lang sa pag-umpisa ng budget, halimbawa. Oho. Kunyari, merong nagsabi doon ng opening statement. Doon pa lang pwede mo nang sabihin eh. Ayun, propose nyo na huwag nang maglagay ng... Halimbawa, doon pa lang sa doon sa kauna-una kasi nung nasa house ako, pinag-uusapan pa lang general principles. Opo, eh. opo. Aha. Di nandun ngayon yung mga economic cluster. Opo. Mga kaibigan, kayo pong lahat ay nandito. Nandyan po yung NEDA. Anong pangalan na ng NEDA ngayon? Si DepDep. Ha? Development DepDep. DepDep. DepDep, yes po. Opo. Nandyan ang DepDep, nandyan ang Central Bank, nandyan ang Department of Finance, nandyan ang DBM, BM, nandyan ang Department of Trade, nandyan si Secretary Frederick Go. Opo. Di ba? Ito po bang 6.7 na ito, pwede pa natin bawasan? Oho. Dapat nga ganun eh. Pwede kasi wala namang... Pero ito, Sen, paano kung halimbawa ay... Kasi alam niyo naman ang Senado, kayo po ay majority rule, di ba? Majority wins. Eka nga, paano kung hindi pumayag ang karamihan doon sa proposal ninyo? Wala akong magagawa sapagkat alam mo naman, ang Senado o ang Congress, deliberative body ito. Yes, yun na nga po. Oo, kung ano No, na mas ang marami. kaya ko lang sabihin, ipahayag ko kung ano yung mabuti para sa akin. Oho. At kung halimbawa, naintindihan nila na mabuti, kagaya ninyong dalawa, at Opo. least naunawaan Oho. ang aking hangarin na para kami makaiwas
Sa doon anumang kontrobersya pa man. anumang kontrobersya sapagkat yung insertion na yan ay nagkaroon na ng negative connotation. Nagkaroon ng masamang impresyon sa ating mga kababayan. Opo. Hindi ba magandang pasimula na wag na muna nating wag na muna tayong sumali diyan. At least tayong mga senador pumayag tayo na wala nang amendment o wala nang insertion sa panig natin. Kung wala sa inyo, kasi di ba, dalawa yan paano kung ang lower house po meron na sila, kaya na-submit na po sa inyo yung budget. Oo, bahala sila. Ang sa akin lang, ang aking ina-address, mga kasama ko sa Senado. Baka naman pagdating ng araw, bago natin ito ay mapapirma sa Pangulo, baka magmungkahi din sila, o sige, alisin na rin yung sa amin. Di ba? So, pilitin nating ibaba yung 6.7, gawin na lang nating 5.7. Di ba? Kasi, sa experience natin, kamukha nitong 2025 na ito, hindi pa natapos, Oktubre pa lang. Ito, lumitaw na ang napakalawak at napakalalim na anomalya dito sa flood control. Hindi naman pala napunta sa ikabubuti ng ating mamamayan. Nalustay mahigit na 1 trilyon. Hindi pa natatapos ang taong ito. Sa mga tweet, hindi natin kailangan yung 1 trilyon. Napalabas natin, taba lang pala ito eh. Pero kung wala itong taba na ito, wala sanang pinagawa yan. Tama po. Ako sa tingin ko, napakaganda po niyang panukala niya para maalis na rin yung kontrobersya sa 24 na senador. Kung ang pag-uusapan ay insertion, amendments, ano ba ang tawag dyan. Sana lang, kung may nakikinig man kayong kasamang senador ngayon, sumuporta. Meron na. Meron na ba? Meron na akong alam na susuporta dyan. Si Senador Risa Ontiveros. Kasi sa kanya ay masama talaga insertion at ayaw niya yan. Hindi lamang siya, si Senador Lacson. Tatlo na kayo. Mulat sa pool hindi siya. Tatlo na kayo. Kasi meron iba dyan ayaw din pero totoo, nakalista meron Ayaw lang sa salita. Senador... Ang alam ko si Senador Lacson, ayaw niya kasi nga siyang nagpasimula eh. Opo. Noon pa man. Magtatanong ako, bubusisiin ko yan. Kung bakit yan ay pinayagan. So, ibig sabihin nun, siya man, ayaw niya. So, sa mga tweet, baka siya pumayag din sa aking proposal. Ayan. Tatlo na sila dyan. Baka meron ko pa naiisip. Paano maging tatlo? Dalawa nga lang yung sinabi ko sa'yo. Si Senador Risa. Ayaw din niya. Ayaw. Tinatanggi niya na hindi siya payag sa may insertion. Tinatanggi niya pero meron siya eh. Kaya hindi pa natin sigurado kung ano yung posisyon. Talaga ko, ayaw talaga niya. Nadala lang niya kayo, damdabi kasi lahat O di, halimbawa, tatlo na kami. Halimbawa lang. Ako naman, masaya na ako pag nakakuha na ako ng dalawa. Ayaw. At least may pumanig sa akin. Paano kayo mga tao dyan? Kaya yung mga halimbawa, yung mga kaibigan naming senador, mga kaibigan naming mga mayor, mga barangay kapitan, pasensya na po kayo ha. Total, nandyan naman po sa NEP, nakita naman po namin. Ang gawin na lang po namin, tulungan namin kayong bantayan na yung pong nakalista rito ay talagang papunta sa inyo para hindi na po makuha ng kung sino-sino. Buti sana, kasi meron hong mga governor, mayors, LGUs na wala namang kayo kausap doon sa national government, hindi sila nakakalapit. Hindi napapasok yung proyekto po nila sa lokalidad. Ay, nakita ko yung sinasabi mo, naintindihan kita. Maaring manlumo sila dyan, maaring malungkot sila. Ano pong gagawin ko? Meron pong isa sa amin na nagsabi, bubusisiin niya pagka merong insertion. Ibig sabihin, merong isa sa amin, ayaw pumayag. Kaya ko lang naisip ito, para hindi po kami nag-aaway-away, may pinanggalingan po yung aking proposal. Tama, Kasi po, matagal ko na sinasabi, itong isa, sinabi niya, hindi tama. Sabi naman nung isa, tama. Ayaw naman nilang i-clarify kung sino ang tama ang sinasabi. Naisip ko tuloy na, para wala nang pinag-uusapan, tanggalin na natin ang insertion. At least sa mga senador. At hintayin natin kung sino yung papayag at hindi papayag. Yan, yung ating mga kasamang reporter dyan sa Senado, yung Senate reporters, Mayan Corbera. So, yan ang istorya natin siguro malaki ngayon. Isa-isahin nyo na yung lahat ng senador kung sino ang papabor sa panukalang ito ni Senador Rodante Marcoleta. At isangkot naman natin, Sen, ang ating mga kababayan ngayon. Doon sa sinabi nun yan. Akala ko, wala na naman Vox Populi. Alam mo ako, pagka walang Vox Populi, nalulungkot ako eh. Ito po, magsasalusaluhan natin ito. Ang atin hong magiging Vox Populi,
dapat nga bang alisin na ang insertion, amendments, ano man ang tawag nila dyan, sa atin pong pambansang budget? Yan. Sundin na lang natin yung nakalagay sa NEP. Sen, ano, ganun po ibig sabihin. Oo. Yun na lang. Kailan ba na ano yan? 92-25 yan. 92-05 ang Republic Act niyan eh. Oho. So si palagay mo, 20 years na nakararaan. Isip-isipin mo, ang miyembro ng kooperatiba sa ating bansa, halos 21,000 lang. Samantalang 20 years nang existido yan. Eh napakalaki ng magagawa niyan sapagkat ang kooperatiba, sila-sila mismo naggugrupo para sa ganoon, sa pinagsama-samang pagtityaga, pagsisikap at kasipagan nila, naayos nila yung pamilya nila. Ayun. At grupo ng mga pamilya hanggang ito'y lumawak bilang isang komunidad, kung ito masusuportahan ng gobyerno, napakalaki ng ikauunlad ng ating ekonomiya. Opo. Kung tawagin nga yan ng mga iba ito ay social enterprises at yung mga nandun sa likod nila ay social entrepreneurs. Ayun. Anyway, Sen, mamaya, tuloy natin yung bagay na yan, ha? Kasi po, sa ngayon, wala nang kailangan pang puntahan o lapitan dahil po sa zero balance billing. Tako, libre na pong serbisyo sa basic accommodation ng mga DOH hospital. Kaya wala na pong babayaran ng mga pasyente. Panoorin po natin ang kampanyang ito ng DOH tungkol dito.